Sino nga ba ang nagsasabi ng totoo? Nagbabanggaan ang bersyon ng gobyerno at ng Senado sa nangyaring barilan sa upper chamber noong nakaraang linggo. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. 3 minutes and 20 seconds lang tumagal ang putukan sa Senado noong May 13. Pero pumukaw ito ng international attention dahil sa kaguluhang nakasentro sa arrest warrant ni Senator Bato de la Rosa. Ang consistent stand ng Senado sa ilalim ni Senate President Alan Peter Cayetano, the Senate was under attack. Tinawag din itong Senate siege ni presidential sister and Senator Amy Marcos. Pero iba ang bersyon ng gobyerno. May tatlong contention sa pagitan ng mga otoridad at Senado pagdating sa kung ano ang nangyari bago makalabas ng Senate premises ang ngayon nasa wanted list na ng ICC na si Senator Bato. Una, ang pahayag ni suspended former Sergeant-at-Arms Mau Aplasca na walang kopya ng CCTV footage ang barilan. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel ang kopya ng mga CCTV footage ng gabing iyon. Sa iprenesenta naman ng PNP at DILG sa Malacanang kahapon, kita ang galaw ng mga opisyal ng OSAA mula sa pag-lock and load ni Aplasca malapit sa plenary hall hanggang sa pagpunta nila sa dulo ng second floor kung saan nagkaputukan. And tried to fire Pangalawa, mula sa CCTV footage na ito sa loob ng Senado, kita ang pagpapaputok ni Aplasca ng warning shot ng walang visible na tao sa pintong pinaputukan nito. Taliwas ito sa pahayag ng Senado. So dun sa nagsasabing take responsibility, kayo pumasok dito, kayo na maril eh. Tapos kami pagre-resignin nyo. I cannot take responsibility for them shooting at us. Confirmed na, may gunpowder yung hinuli. Sa loob ng Senado hinuli yon, ha? At pangatlo, ang pahayag na binabarena ang pader na Senado, tinabla ng gobyerno at sinabing hindi ito para lusubin ang mga senador kundi para isara ang lahat ng entry points sa GSIS kaugnay ng panawagan ni De La Rosa para sa isang people power. Ang pagbabarena rin sa mga pinto ng GSIS, alam naman daw pala ng Senate management. They had duly informed the maintenance of the Senate that there was going to be drill work going on in all the doors of the Senate of the GSIS connecting to the Senate. So again, the GSIS management, the Senate maintenance management had information that there was going to be fortification of doors in the GSIS area. Pagdidiin ng DILG, marami na raw conspiracy theories ang anggulo ng pagbabarena sa mga pinto pero May 12 pa lang kasi, isang araw bago ang putukan, may coordination na sa pagitan ng GSIS at OSAA. Kaya hindi raw pwedeng sabihin na nagkagulatan na lang na may nagbabarena sa loob ng premises. Ngayong mas lumilinaw na ang kaganapan noong gabi ng May 13, ang tanong ngayon, ano ang pananagutan at sino ang dapat managot sa nangyari sa isang respetadong institusyon gaya ng Senado? Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel, sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.